Purihin ang Diyos. Isa naman puling pagbati ng isang pinagpala at isang punong-puno ng kapayapaan na araw sa bawat isa. At kumusta po kayo, mga minamahal po namin mga taga-subaybay ng programang naghahatid ng araw-araw na pagpapala. At hayaan nyo nga po na sa araw na ito ay muli akong makapagbahagi ng isa muling aking natutunan mula po sa Biblia na talaga naman nagbigay din po ng kasiglahan sa aking paglakad sa pananampalataya. At ito nga pong talatang ito ay aking natagpuan sa aklat po ng Romans chapter 8, verse 37. Pero bago po ito, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito. Tunay nga ang iyong dakilang katapatan ay patuloy naming nararanasan. At sa araw nga pong ito, alam po namin ang pinakananais nyo ay tunay ngang makatanggap kami, O Diyos, ng pagpapala na tunay ngang makakapagpalakas, makakapagpaunlad, makakapagpabuti sa aming mga kalagayan at gayon na rin na maghahatid ng kagalingan sa sino mang may karamdaman. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala mong ito na aming tinatanggap sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito nga po yung sinasabi sa aklat ng Romans chapter 8, verse 37. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. At sa ating sariling wika, ganito pong sinasabi, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Napakadakilang talata po nitong ibinigay pong ito. Dahil dito binibigyan ng katiyakan ng Diyos, lalong-lalo na po sa ating battle cry this year 2023, na tayo po ay panalo at tagumpay na po sa taong ito. At meron pa nga tayong double blessing na tinatanggap ngayong taong ito. Kaya nga po napakahalagang mapag-aralan no po, na paano nga bang patuloy na ipinararanas ng ating Panginoong Diyos ang mga ganitong bagay sa ating buhay. Yung maging more than conqueror, maging higit pa sa mananakop, sabi po sa ating sariling wika. At nakita ko po sa Biblia talaga isang magandang halimbawa na karakter dito ay walang iba siyempre kundi ang pinakamagiting, dakila at masunuring hari sa kasaysayan. Walang iba kundi si Haring David. Ito nga po matatagpuan po natin sa aklat ng unang Samuel, at pinakita doon ang istorya ng kanyang buhay, kung paano siyang naging matagumpay, hindi lang niya kayang sakupin, o gapiin, ang mga kalaban ng mga tao, kundi buong bansa, ay talagang nasasakop nitong si Haring David nung kanyang kapanahunan. Kaya nga, siya nga po ay talagang nakaranas ng mga bagay na ganito. Dahil sabi nga po, yung isang talata na talaga makikita natin isang napakalaking paraan na kung saan ang isang tao ay napaparangalan. Dahil siya nga daw po yung tinaguriang a man after God's heart. Sabi nga po dito sa aklat ng mga gawa, at nang siya'y alisin ng Diyos, walang iba kundi si Haring Saul na unang hari ng Israel, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa aking puso. Siya'y handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Okay, talagang napaka-faithful sa Panginoon itong ating dakilang hari na ito. At alam niyo po, sa mga gandang katangian niya that he is always repentant. Siya talagang nagsisisi kung siya may mga pagkakamali. Inaamin niya ito. At minahal niya talaga ang Diyos ng kanyang buong puso. Okay? So, talagang kinilala niya na talagang ang dakilang Diyos ang dapat kilalanin, na siyang tunay na mananakop ng lahat ng tao. Dapat ang lahat magpasakop, dapat ang lahat ay lumuhod, at ang lahat, ang labi ay talagang sabihin, merong talagang Panginoon. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, so ang buhay talaga ni Haring David ay nakatakda sa pagtatagumpay. Okay? Dahil sinunod niya ang mga utos ng ating Panginoon. Okay? At ang destiny niya ay ang talagang kanyang malagay ang bansang Israel sa isang tiyak na kalagayan na mararanasan ito
ang pagtatagumpay sa lahat ng labanan at maghari ang kapayapaan sa lugar na ito. Kaya nga po, ginamit siya ng Panginoon dahil hindi siya nag-serve sa kanyang sariling hangarin, na sumikat, maging magaling na hari, kundi nag-serve siya sa purpose ng ating Panginoon. Nagpagamit siya sa Diyos upang talagang maluwalhati ang ating Panginoon. At ganoon nga po, makita po natin kung paano niyang itinataas, binabandila ang pangalan ng Diyos. Dahil nung kanyang nakasagupa, itong si Goliath, kung maalala po natin, sa unang Samuel, chapter 17, 46-47, ngayong araw na ito ay binigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo, at ipapakain ko sa mga ibon at mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Diyan niya po talagang pinakita, ipinamukha sa kanyang mga kaaway na walang makadadaig sa kanyang Diyos, ang Diyos ng bansang Israel. Ganito po talaga pinarangalan ni Haring David ang ating Panginoon. Pinagtiwalaan niya ng lubos sa lahat ng laban ng kanyang buhay. Kaya naman po, nakita po natin na talagang siya po yung hari na masasabi nating pinakadakila sa Israel. Praise God. So, may marami po tayong matututunan sa buhay po ni Haring David, kung paano siyang naging isang conqueror o mananakop. Okay? So, sabi nga, he is a man after God's heart. Kaya nga po, ano ba ang nire-require ng Panginoon para sa isang mga mananagumpay, sa mga mananakop, sa mga hindi natatalo ng problema? Kagaya niyo po, mga kapatid na nanonood ngayon. Yan po ang nais ng Diyos, na lagi po kayo nagtatagumpay sa anumang sitwasyon o panganib, labanan, o problema na kinakaharap natin sa buhay. Kaya nga po, unang-unang pinaalala sa akin ng Panginoon, ang isang mananakop, ang isang conqueror na kagaya ni David, God requires from them patience. Paging patience daw. Alam niyo po, si Haring David natutong maghintay ng perfect timing ng Panginoon. Kahit na teenager pa lang siya, nung siya po ay inanoint para magiging susunod na hari ng Israel, hinintay niya yung pagkakataon kung kailan siya dapat ilagay o iluklok na hari. At the age of 16, nung siya po ay inanoint ni Prophet Samuel, pero bagamat nung mga panahon na yon ay siya na yung karapat-dapat na hari, pero nagsilbi pa rin siya sa kasalukuyang nakaupo noong mga panahon na yon. So nagsimula siya sa mga mababang tungkulin, siya yung taga-awit sa hari, kahit siya na yung dapat na hari nung panahon na yon. Pero naglingkod pa rin siya dahil tinuruan siya ng Diyos na hintayin ang tamang pagkakataon kung kailan siya ilalagay sa tungkulin. Okay? So, marami pang nangyari sa kanyang buhay. Andyan po yung nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawan ng hari, hinanap siya, hinanting siya, gusto siyang ipapatay, pero sa lahat ng ito, hindi nagbago ang puso ng haring ito. Siya talaga ay nandun yung kanyang pagpapakumbaba, nandun yung kanyang tunay na pagkilala sa itinuturing ng Diyos na kanyang inanoint. Walang iba kundi si Saul noon. Kaya hinintay niya ang kanyang pagkakataon. Kaya sabi nga po sa Psalms chapter 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Kapatid, kung ano man yung bagay na hinihintay niyo po sa Panginoon, alam niyo po, darating yon talagang sa tamang pagkakataon. Hindi mo kailangang pangunahan ng Diyos, hindi mo dapat turuan ang ating Panginoon. Hintayin po natin ang pagkakataon at gagawin ng Diyos na ibigay yung ating mga hinihingi sa Kanya. Isa pa, humility, nais ng Diyos na nandun pa rito. Laging pinapaalala sa akin ng Panginoon, yung kanyang pagpapakumbaba sa ating Diyos ay gayon na lamang at ganun din sa harapan ng mga tao. Okay? So, nakikita po natin instead of demanding the throne, he worked as a servant. Naglingkod nga siya, kagaya po ng sabi ko kanina. Okay? So, kapag sinabi ng kanyang tatay, dalhan mo muna yung mga kapatid mo, nandun sila sa digmaan, dalhan mo ng baon na makakain. So, hindi niya pinigil yung mga ganitong sitwasyon sa kanyang buhay. Bagamat siya nakatalagang hari, hinintay niya yung pagkakataon at dumating nga yun nung kanyang
nung kanyang araw na kung saan ay itinalaga na siya, no? Na upang susunod na hari. Dahil nga nakita ng Diyos ang kanyang puso na hindi nagbago, hindi yumabang, hindi naging mapagmalaki, hindi nagmarunong, kundi lagi siyang nakikinig kung ano yung instruction ng Panginoon. Pag sabi niya, lulusubin ko na ba, Panginoon? Pag sinabi ng Panginoon, lulusubin niya. Kagaya ngayon, panahon po ng ating mga paghayo. Kaya pag sinabi ng Panginoon, hayo na po tayo lahat. Amen po ba sa lahat na nakikinig? No, kung nasaan po man tayo ngayon na teritoryo o lugar, kinaroroonan, ito po yung instruction ng atin pong mahal na simbahan ngayon na po, na ipahayag natin ang mabuting balita sa lahat ng tao. At alam ko kung kailangan po natin yung susunod, na katangian ng mga taong nagwawagi sa labanan, yung courage, yung tapang. Nakita po natin, no, si Haring David. Okay, so imbes na madismaya siya, no, imbes na matakot siya sa mga kalaban, no po, na mga kinakaharap niya, si David, no po, ay talagang tumayo, no po, sa panahon na kung saan sinabi ng Diyos, no, sasamahan kita at hindi kita pababayaan. Okay? So, marami tayong mga higante rin na kinakaharap ngayon. Pero alam niyo po, sabi po ng Biblia sa aklat ng Psalms chapter 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall be afraid?" Wala na, mga kapatid. Pagkasama natin ng Diyos, lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Dapat piliin na natin magpasya ngayong araw na ito. Na Lord, pinili mo akong mananagumpay, gagawin ko ang nais mo. Ano mang pinag-uutos mo, Panginoon, let your will be done and let your kingdom come. Pinakahuli na lang po, nais ng Panginoon sa isang mananagumpay o mananakop na po ay yung faith talaga, hindi nawawala yun. Ano po? Kaya to si Haring David, talagang yung Psalms 100 verse 3 na sinabi niya dito, ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Kaya gayon na lang magtiwala si Haring David sa Panginoon na alam niyang ang Diyos na ito ay siyang nagpapatawad ng lahat ng kanyang kasalanan. So hindi na tayo dapat malugmok sa nakaraan, sa mga pagkakamali natin. Ito na yung panahon na ang tagumpay ay nilagay na ng Panginoon sa ating mga kamay. Kaya dapat tayo po'y tumayo na, gawin natin kung saan man tayo nagsisimba ngayon. Abay, dapat po, kung ano po yung itinuturo, pinapahayag sa pulpito, dapat po natin pakinggan at gawin ito dahil nandito po talaga ang pagtatagumpay. Okay, so pinagpapala niya ako sa pag-ibig niya at habag. So, yan po yung mga salita ni David na pinapahayag niya dahil talagang naranasan niya ang pagkalinga ng Diyos. Okay, kapag ang iba nag-aalinlangan, si David hindi, talagang tinitiyak niya, akin ang tagumpay. Okay, he trusted God that God would continue to keep His promises. Sabi nga po, Psalms chapter 31, verse 14 to 15, "But I trust in you, O Lord, you are my God. My times are in your hands. Deliver me from the hands of my enemies." Okay? So, yun nga po, no? Si David hindi nagbagong pag-iisip sa pangako ng Diyos. Po? Alam niyo po, dahil alam niyang hindi siya mapapatay ni Saul. No po? Hindi siya mapapatay ni Goliath. Bakit? Alam niya, inanoint siya ng ating Diyos, ng ating dakilang Diyos bilang susunod na hari at alam niyang hindi papalya, hindi magkakamali at hindi sinungaling ang Diyos, no? Sabi nga po sa Biblia, siya talagang tapat na sumusunod sa kanyang mga pangako at ginagawa niya ito. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, ito po marahil yung mensahe sa atin ng ating dakilang Diyos. Panghawakan natin ito na tayo'y pinili niya para maging mananagumpay. Kaya tayo po'y manalangin, lumapit po tayo sa Kanya ngayong araw na ito. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito na muli, O Diyos, iyong pinag-alab, Lord, sa aming mga puso, Panginoon, ang iyong salita, na kailanman, O Diyos, kung ikaw ay nasa amin, sino nga ba ang makakalaban sa amin? Hindi, Panginoon. Kundi ikaw nga ang aming mabunying hari, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang Diyos na nagsabi sa iyong salita, pagpapalain mo kami kung naibigay mo nga, Panginoon, ang buhay ng iyong bugtong na anak,
hindi mo kaya maibigay ang lahat ng bagay kasama na ng iyong bugtong na anak. Kaya napakapalad po namin ngayon na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo, Panginoon. Kaya sandaling ito, dinudulog ko po ang bawat isang nakinig at tinanggap ang iyong salita sa araw na ito. Hayaan mong mapangyari, Panginoon, sa kanilang mga buhay na anumang kanilang kinakaharap, Panginoon, sitwasyon, Panginoon, ito man may kaguluhan, ito may kahirapan, ito may sakit at karamdaman, ito man, Panginoon, ay nagbibigay ng ang malaking kabagabagan sa kanila, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. Hayaan niyo, Panginoon, na sa sandaling ito ay tunay ngang maranasan nila, Panginoon, na ang tagumpay, Panginoon, na pangako mo ay tiyak na mangyayari dahil tunay ngang tapat ka sa amin. Salamat po. Pinagpapala ko po, Panginoon, ang buhay ng aking mga kapatiran, Lord, at patuloy ko pinapahid ang iyong banal na dugo sa kanilang mga buhay. Kailanman walang anong pakanan ng kaaway ang magtatagumpay laban sa kanila. Kaya Lord, sa iyo lahat ang papuri, pagluwalhati, pagdadakila, at natatanging pagsambay para sa iyo lamang, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen and amen. Maraming salamat po. Hanggang po sa susunod po. God bless and shalom!